So dahil nga po masyadong mainit ngayon ang pangalan ng bagitong 17 anyos na si Dylan Capitillo nang dahil sa napaka-impresibong performance na ipinamalas niya sa kauna-unahang laban niya sa professional boxing nitong nakalipas na linggo lamang kung saan tinalo niya via first round technical knockout ang kanyang katunggali. Kaya naman hindi makalimutan ng mga Pinoy boxing fans noong taong 2021 kung saan madalas itong sumama si Capitillo sa mga Pinoy boxers ng NP Promotions kagaya kila Janrael Casimero, Yumir Marshall, Jonah Sultan at Jerwin Angkahas. Magkakasama silang sumasabay sa ensayo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao para sa Errol Spence fight. Pero dito nga po natin makikita na sobrang bilis lang talaga ng panahon dahil parang kailan lang ay noong taong 2022 ay ito pa lang si Capitillo kasama ang Noy WBC featherweight champion na si Mark Magnifico Magsayo. Pero ngayon, 4 na taon lang ang makalipas, ay may tangkad ng 5'9" si Capitillo. At dahil parehong sa 135-pound lightweight division lumalaban si Magsayo at Capitillo, kaya naman nagiging mag-sparring partner pa sila paminsan-minsan. Napakalaking bagay po nito para kay Capitillo dahil madami siyang matututunan sa kalibre ng isang Mark Magsayo. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na kanina lamang ay opisyal nang kinumpirma ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na uusad na ang kanilang nakatakdang rematch ni Floyd Mayweather Jr. sa September 19. Ito ay matapos pumayag ni Mayweather at ipinasa na ang mga final documents sa huling araw na ibinigay na deadline. Pero hindi nga po natin maikakaila na sa nakalipas na 2 linggo ay sobrang naging maingay ang rematch ng dalawa gawa ng sabihin ni Mayweather na exhibition lang daw ang kanilang magiging bakbakan. Pero sa bandang huli ay pumayag pa rin ito na magtuo sila ni Pacquiao sa isang totoong laban. Pero tila hindi nga po ito kinakagat ng batikang trainer and former world champion na si Robert Garcia. Bagamat po kasi naniniwala si Garcia na totoong naghihirap na si Mayweather, ay simulat sa pool pa lang umano ay alam niya na mangyayari pa din ang bakbakan ng dalawa at hindi ito makakansela. Giit ni Garcia na scripted lang daw ang dramang nangyari kasi pinapaingay lang umano ni Pacquiao at Mayweather ang rematch. Bagay na may punto naman mga idol kasi kung atin pong matatandaan ay hindi masyadong maingay sa publiko ang rematch ng dalawa. Pero magmula nang sabihin ni Mayweather na exhibition fight lang daw ang laban, ay doon na nag-umpisang umingay ang rematch at walang tigil ng pinag-uusapan ng mga fans sa buong mundo. At sa bandang huli ay isang totoong bakbakan pa rin ang magaganap. Giit pa ni Garcia na bagamat kaliwat ka ng kaso ang hinaharap ni Mayweather, ay panigurado umano na puspusan na ang pag-iensayo nitong ginagawa ngayon upang masigurado na mananatili pa din siyang undefeated pagkatapos ng laban. Samantala, tila napiko naman nga po ang Japanese monster na Oya Inoue sa kanyang makakasagupa na si Junto Nakatani sa susunod na buwan. Inaasahan po kasi ni Inoue na magpapakita din ng respeto sa kanya si Nakatani matapos niya itong sabihan ng magagandang salita. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay binanatan pa ni Nakatani si Inoue at sinabi nitong tiyak umano na knockout ang sasapitin sa kanya ni Inoue sa Mayo 2. Dahil sa binitawang salita na ito ni Nakatani, kaya biglang nag-init si Inoue at hindi na rin ito nirespeto pa ang kapwa niya pound for pound star. At bagkus bumanat na din si Inoue at sinabing ipapatikim niya daw kay Nakatani ang pakiramdam ng magmukhang isang pangkaraniwang boksingero na walang magawa sa ibabaw ng lona nang dahil sa di hamak na mas magaling siya dito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.